Mga kapuso, alam nyo bang may halos 5 trilyong pisong utang na pinapasa ng ating gobyerno? Ayon yan sa National Statistical Coordination Board at kung hahatiin nga raw ito sa higit 75 milyong Pilipino, lumalabas na bawat isa po sa atin ay mahigit 51,000 piso ang utang. Paano kaya kung ipapasan yan sa atin, yung mga utang na yan, may ilan pa nga na hirap magbayad sa personal na utang ang iba ay nagtatago pa sa pinagkakautangan. Maling-mali di po ba? Napakarami ng paraan para makautang ngayon. Kaya naman madalas, kapag nagipit si Juan de la Cruz, sa nagpapautang kumakapit. Pawn shop lang, at saka yung kapitbahay ko. Kunti lang po interest At saka hindi ka na, ano ba yun? Yung hindi ka nag-iisip na madali mong babayaran. Pero ayon sa mga eksperto, hindi naman daw masama ang mangutang. Ang maganda siguro yung bang alam mo kung magkano kita mo at hanggat maaari, huwag kang umutang nang hindi mo mababayaran. Ang problema, may nangungutang na wala namang pambayad. Gaya ng nakuna namin dito sa pinakamalaking barangay sa Pilipinas, ang Bagong Silang sa Caloocan. Na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. 7 raw sa bawat 10 kasong dinidinig nila rito kada linggo ay reklamo sa utang. Sagsimula sa utang, nanganganak pa ulian, hanggang sa magpile ng kaso itong paninirang puri, physical injury, ganun ang pinagbubuhatan dahil sa utang. Kung sa isang komunidad nagdudulot ng malaking problema ang utang na hindi nabayaran, ganoon din daw kapag eleksyon. Hindi ba yung mga kandidato, pag lumalapit sa tao, mga kababayan, hinihingi ko po sa inyo ang inyong pagtitiwala. Kaya ka nagpapatayo ng tulay, kaya ka naglilingkod kasi mas nauna kang humingi ng tulong sa mga tao at pinagtiwalaan ka at iyan ay tatanawin mong utang na loob. Huwag mong baliktarin. Mahirap pagkatiwalaan ng mga politikong hindi kayang tumbasan ng maayos na serbisyo ang botong utang nila sa tao. Dahil ang utang dapat binabayaran. Ang pangako dapat tinutupad. Dapat tama ang sukling paglilingkod sa tiwalang ating ibinibigay.